Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Pinasok, ito. Siguro alam niyo na to eh. Pagsisilbi ng areswanan kay Areswanan vs. Kibuloy, nagkatensyon, mga pulis, hinarang ng supporters. Pakinggan natin. Magbibigay tayo reaction dito. Lalay, nakita naman ng mga otoridad si Kibuloy at 5 iba pang akusado? Aga hanggang simula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali ay walang Kibuloy at 5 kapwa niya akusado ang nakita ng mga otoridad sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. Pasado alas 4 kaninang umaga nang isilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado. Putik oh. Alas 4, pasado alas 4, no? Ito yung gate lang nung kingdom, ng kaharian ni Kibulog, milyon-milyon na halaga eh. Oh. Talagang sobra ho dami ng perang abuloy na nakuha nito. Kung totoong abuloy nga to, no, mga friend. Ha? Tuloy natin. Alas 4, pasado alas 4 ho, no? Itong galaw ho nito ng mga kapulisan. Ito eh timbre. Maliwanag ho yan. Katagal na ho nung pinadalang 2 batalyon dyan. Ngayon lang ho sila gumalaw para pasukin daw ang kaharian ni Kibulog. Ito ay nakatip. Meron hong informant na nandiyan dyan si Kibuloy sa loob. Yun ho sigurado yan. Para naman silang tanga, papasok sila dyan nang wala naman silang kasiguruhan, hindi ba? Tuloy. Kabilang sa mga pinasok ng mga otoridad, ang Kingdom of Jesus Christ Compound sa Buhangin District, ang Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Mahigit 100. Itong kingdom na to, 8 hektarya po ito, 8 hektarya. At napakarami hong mga nakatayo dyan na pwedeng pagtaguan ni Kibulog. Ang pulis na naka-full battle gear ang sumugod sa KOJC compound Siya, mahigit 100 pulis daw sumugod. Libo-libo raw itong mga kampo ni Kibulog na sumalubong sa kanila. Paisilbi ang warrant of arrest. Kanina, nagkaroon ng tensyon sa harapan ng KOJC compound. Ito ay matapos ilang mga supporters ni Kibuloy ang humarang sa entrance ng gate. Sigaw ng mga ito ang hustisya para sa kanilang leader na nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Kaya hindi naging madali sa PNP, CIDG at sa SAF ang pagpasok sa... Mga may sayad talaga itong mga kampo ni Kibulog. Hustisya! Yung puon yung may kasalanan eh. Ayaw niya sumuko eh. Para humarap siya sa korte at nang malaman niya kung ano yung hustisya ang hinihingi niya. Diba? Kung wala siya kasalanan, di nabigyan siya ng hustisya. Di ba? Tuloy-tuloy. Sa compound dahil sa libo-libong mga taga-suporta na humarang. Hindi na rin pinayagang makapasok sa loob ang mga media. Liban dito, mayroon ding 3 chopper na nagsaservice sa taas para makita ang nangyayari sa loob ng compound. Pinasok rin ng mga pulis ang pag-aari sa ni Kibuloy sa Barangay Tamayong pero hanggang ngayon ay walang Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado na nakita. Ilang mga supporters rin ang tinalian ng cable tie. Matapos... Marami pala. Bali 6 itong mga hinahanap nitong mga SAP, mga kapulisan, no? Wala akong makita, maski isa. Tuloy. Mag-resist sa mga pulis. Ayon sa Police Regional Office 11, bahagi lamang ito ng due process ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest at ginagawa nila ang lahat ng paraan para maiwasan ang anumang tensyon. Sa Facebook post naman o sa Facebook post ni Attorney Torion, ang legal counsel ng KOJC, walang Kibuloy na nakita sa loob kasama niya ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Maliban dito ay sa pagsisilbi ng warrant of arrest, mas sinigpitan rin ng PNP ang checkpoint ngayon dito sa lungsod ng Davao City at maging sa loob ng kampo ng Police Regional Office 11 ang hinigpitan rin ng PNP ang kanilang checkpoint sa lahat ng mga sasakyan na pumasok at lumabas sa loob ng Pier 11. At mahingi tayo ng update aga mamaya sa Pier 11 kung nakita na ba itong si Kibuloy at 5 kapwa niya akusado. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Lalain Moren.
mga boss, kung ganyan lang ho ang ang sistema ng PMP nito at saka SAP para hulihin, Kibuloy pa lang ho yan. Paano ko si Digong na? Andyan na ho yung ICC, warrant of arrest. Asa napaka ng to, mga friend. Sana kagaya nung ginawa ninyo doon sa Pogo sa Porac. Talagang pasok, nakakandado. Tatanggalin yung kandado. Pasok. Lahat na nakapintong nakasara, tadyakan, ganun. May pangil. Eto sila pa nga tinutulak Kung hindi pa po dumating yung si Turon, Turon yun. Hindi pa sila makakapasok dahil hinaharangan sila ng mga kampo ni Kibulog. Napanood nyo ba? Sila pa tinutulak meron pa sila mga panangga. Wala nangyari. Kundi dumating yung si Turon, si Turo yun. Hindi sila makakapasok. Sila lang ang pinapasok. Yung mga kapulisan na maghahanap daw, pero yung media, hindi pinapasok. Tibay. Paano? Yan hindi gagalaw ng ganyan tong mga kapulisan na to kung hindi A1 information ang dumating na nandiyan dyan si Kibulog. At hindi yan nahaharang itong mga kampon niya kung wala siya dyan sa loob. Ang problema, baka, sa laki niyang hahalugugin na yan, baka, nagkatamaran na yung yung mga polisan. Wala. Sabi nga ni Arliston, may mga underground din yan wala kung ganyan. Malabo pa sa tinta ng pusit. Sakit sa ulo, no? Yan may nagturo dyan na nandiyan siya. Kaya nga, madaling araw pa lang ang alas 4, pumunta na sila dyan. Kaso nga, malamya, nakaharap. Bakit? Pwede ba yung haharangin ka? Batas ka magseserve ka ng warrant of arrest at may nakapagsabi na nandiyan dyan. Di ba? Kagaya nung ginawa sa Porac, Pampanga, di ba? May nakapagbalita na mayroong mga biktima ron, di pinasok. Di ba, mga boss? Lao yan. Hindi kagaya nung panahon ni Digong. Ano ba yung sinerve kay Espinosa sa kulong? Nakakulong na si Espinosa, ha? Ano yung sinerve? Search warrant yata yung sinerve. Hindi naman pwedeng iserve yung warrant of arrest. Nakakulong na si Espinosa. Ang isinerve kay Espinosa, search warrant. Nakakulong po, kulungan yung pinasok nung mga bataan ni Digong. Nanlaban. Nakakulong ng laban, patay si Espinosa. Nakakulong na di ba? Lao yan pag ganyan lang. Malambot pakalambot ng pagsiserve ng arrest warrant. Sila pa naka full battle gear pa sila. Yung mga kampo ni Kibulog wala, di ba? Wala. Malabo pa sa tinta ng pusit yan. Pag ganyan. Parang ewan. Dapat talaga itong Davao tanggalan na ng police power muna si itong si Baste suspindihin talaga dahil nga iba matigas at saka yun nga may sarili siyang batas. Sabi nga ni Bongbong ayaw niya yung EJK. Sabi ni Baste, basta meron dito war on drugs tayo. 7 agad ang patay. Inalis yung mga sabi ni Baste, balik mo yan, mabubuting pulis yan, sumusunod sa akin yan. Diba? Wala
talagang mukhang kalat na eh. Mukhang tama yung hula natin. Mukhang wala yatang mangyayari, mga pre. Duterte pa rin ang nasusunod. Antakin mo, hindi makapasok yung pulis. Dumating si Torion, yun. Kapasok sila. Kung hindi dumating si Torion, hindi sila papapasukin ng mga kampon eh. Di ba? Wala malabo. Yung inaano na nila Abante, yung AGK killing, wala ho. Wala ho yung author eh. Ano iniimbis na yun? Gentleman's agreement ni Digong sa China. Wala ho eh. Wala rin si Digong. Wala ho, para lang sila naglulukuhan sa Kongreso, sa Senado, kung ganyan. Di ba mga friend? Hindi lang mapatawag si Digong. Parmali. Ano yung imbestiga sa Parmali? Wala rin si Digong. Wala ho eh. Pag ganyan. Hindi nila maimbita si Digong eh. Bakit? Sabi nga ni Atras, ni Abante, nirerespeto niya si Digong bilang isang pinakamahusay na presidente. Wala. Nakakapanlumo, mga friend. Sa totoo lang, wala. Wala ho talaga. Yung Pogo, wala pa rin tayo naririnig kay Marcos kung anong pasya niya dyan. Wala. Si Digong din ang author niyan. Pogo na yan. Na-legalize pala yan nung panahon ni Digong. At yan nga mga senador na yan nagsipirma dahil yun ang gusto ni Digong. Panahon nga ni Digong, kung anong gusto ni Digong, susunod kayo. Di ba? Yun wala. Yun lang yung gentleman's agreement na sa China ni Digong tsaka ni Xi Jinping. Di ba? Anong pakialam ni Bongbong dyan sa gentleman's agreement na yan na pinagpipilitan ng China? Di ba? Basta sinabi na nga ni Bongbong, tabla na yan. Dapat, tsaka yan nga no? Dapat nandiyan dyan si Digong, anong pinasok mo? Ba't ka nakipag... Alam niyo talagang ang gulo eh. Panahon ni Pinoy, pinaglaban niya paulit-ulit, di ba mga friend? Nanalo ang Pilipinas sa UNCLOS. Nung pumalit si Digong, binaliwala ni Digong yung panalo ng Pilipinas sa UNCLOS. Nakipagsipsipan siya kay Xi Jinping. Bakit hindi pwedeng gawin? Si Digong nagawa niya eh. Tinabla niya yung panalo natin sa UNCLOS eh. Bakit hindi pwedeng tablahin ni Marcos yung kasunduan niya, yung gentleman's agreement na pinasok ni Digong? Pakialam ko dyan, di ba? Ganun ang ginawa ni Digong sa panalo natin sa UNCLOS eh. Pakialam ko dyan. Di ba? It's just a piece of paper. Pwede itapon. Tinapon nga yata. Kaya wala nangyari. Ganun nangyari. Pero itong nakaupo, hindi niya... Dapat nga yan eh. Pa-aresto niya na yan eh. Ba't ka pumasok-pasok sa agreement na hindi naman sa'yo? Sa'yo ba Pilipinas para ipagkasundo mo sa incheck? Ngayon, ayan. Di ba? Tayo binaan sa ano. Anyway, wala kang marinig sa mga Duterte, sa Vice President, kung ano, wala kang marinig. Mantakin mo, para wag na lang tayo mga boss na mapaaway. Hindi na by boat ang supply mission. Inihuhulog na lang po galing sa ng panghimpapawid para hinarang pa rin ng mga incheck. Tinapon pa sa dagat yung mga grabe na ho to. Wala ho to. Kasalanan ni Digong, di ba? Dahil yun nga hindi pwedeng ipaayos yung Sierra Madre na yan. Tsaka yung incheck, yung babae, yung salita, dapat humingi kayo ng permiso sa amin.
para madala ninyo yung mga supply mission nyo dyan. Puti, sarili mong pamamahay, hingi kang permiso. Mga siraulo talaga to. Oo. Malabo na yan, gulo-gulo. Mas maganda nga eh. Meron na magkakaroon naman ng patrol mission, di ba? Yung mga kasamahan natin. Pag may mga kasamahan naman tayo, hindi naman kumakana itong incheck. Nonood lang sila. Pag Pilipino, bubulihin ka na naman, di ba? Lao, hanggang hindi kumakasa ang Pinoy, babatok-batukan ka lang. Ganun talaga eh. No. Pag di ka lumalaban, batok-batukan ka na lang. Ganun. Di ba? Kimo! Dapat ikaw ang sumama dyan eh. Pag sa resupply mission eh, para makita natin yung action mo eh. Di ba? Ganun. Kimo, makikipag-usap daw si Kimo sa China. Mag-English nga, hirap ka pa eh, mag-i-inchik ka pa. Ganun ba yon? Itong ginawa na, itong araw na to, yung pag-serve ng arrest warrant kay Kibulog, no? Dalawa lang ho yan. Either niloko sila ng informante nila, o nagkalag, na tinamad sila o hindi nila talaga ginalugad yung 8 hektaryang property ni Kibulog. Siguradong kung hindi ho sila niloko ng informante nila, sure ho na nandun si Kibulog sa loob na yon. Wala akong paltos yun. Kaya nga alas 4 madaling araw nila pinasok eh. Hindi naman sila nakapasok. Kailangan pa nandun si Turon. Si Turon. Para sila papasukin dahil ayaw umarang yung mga kampo ni Kibulog. Di ba? Hustisya! Yung mga baliw, no? Talagang mga baliw. Yung po ninyo ang may kasalanan na dapat niyang ipaliwanag sa korte para malaman ninyo kung dapat siyang bigyan ng hustisya. Siya na may kasalanan, siya pa ang bibigyan ng hustisya, sinisigaw nyo, mga siraulo kayo talaga. Yung mga namatay ng war on drugs ni Digong, yun ang kailangan ng hustisya na hanggang ngayon, wala pa rin nakukuha, maski na isa na wala hong talagang kawawa ho si Juan de la Cruz, mga friend, no? Wala eh. Ewan ko kay Excellency, no? Kung anong gagawin niya. Wala ho talaga, no? Montakin mo. Hindi pa nasususpindi si Baste eh. Meron ng panawagan na kung sakasakaling suspindin siya. Putik yan, ano? Si Harry Shoke, anak ng pating. Grabe. Michelle Santos, shout out. Wala pong sound, meron. Michael Santos. Angelito Vincent, shout out. Style nyo, bulok. Mga Rimulya. Uy, napakalaki pala talaga nung ano na yun. Parang fortress pala yung ano. Yung sa Kawit Cavite na Pogo. Utik yan, oo. Isa lang ang daan papasok at palabas. At saka bukas talakayin natin yan. Talagang nangilabot ako talaga dun sa Pogo. Sa Kawit Cavite. Grabe. At 7 billion pala binili raw yan ng negosyanteng Pilipino-Chinese. 7 billion, ha? At ang mga nakatayo ho talagang mga building na napapaligiran ho ng mga CCTV, talagang hindi ho kayo basta-basta makakapasok. Grabe. Pinakamaano pala sa lahat yan. Parang mother of all Pogos. Yung itsura ng Pogo dyan sa Cavite. Putik yun. Kalat ni Baya, shout out. Basta kabayo, bagay yung sinano. Shout out, Bisakira Milos. May you have a blessed Sunday. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni Kalat ni Baya. Shout out, Akira. Good evening, Karoke. Bombahin mo ng bata. Anong batuta, Karoke. Wag umatras. Laban lang. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama. No?
Divine Wilson, shout out. Very powerful ang mga Rimulya. Malapit yan sa military training camp ang base. Isa lang daan papasok at auto, palabas. Alam ni Divine at napapaligiran ng tubig. Very secured, kaya mahirap mapasok yan. No. Yun nga napanood ko, pre, eh. Oo, nakakakilabot, no. Parang ang talaga. Kaharian na talaga yung tinayo doon sa Cavite ng mga Pogo people. Kaharian. Bumblebee, shout out. Mas matutuwa ka, kuya. Kilalang kilala mo ito. Sino itong ex-government official na maingay at asawa niya na si Mars ang nakakuha ng 400 plus hectares na ginawa ding Pogo Hub at Butanding Resort and Yacht Township. Sabi nga ni Kapersi, your guess is as good as mine. Sino sabi mo? Si Harry Roque ba yan? Bumblebee, oh. Si Lito Lapid may kinalaman din pala sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Oh, kanya raw yata yung lupa eh. Isa lang ang pwede dyan. Pag sinabi ni Marcos na tigil lahat ang Pogo, kaso mahihirapan siya dahil nga si Justice eh. Malaki yung Pogo ni Justice. Sa Cavite, oo. Pero sabi nila, hindi naman daw sila protector ng Pogo. Diba? Bakit hindi niya maipasara-pasara? Anong pinoproblema ni Marcos dyan? Gaya nga sabi ni Atty. Enzo, sasaludo ko sa iyo, Bongbong, pagka nagawa mong ipasara lahat ang Pogo sa buong Pilipinas. Grabe talaga, may mga torture chamber, putik yan, oh. Talagang basura. Maganda yung vlog ni Atty. Claire Castro kanina, ha. Pinagsabihan pala yan si Digong, ni Xi Jinping, na wag mong papasukin ang Pogo. Matigas ang ulo itong si Digong. Oo. Maganda yung vlog ni Atty. Claire Castro. Divine Wilson, no. Meron din Pogo Hub sa ibang bansa na nakatayo sa liblib na lugar at mahirap mapuntahan. Merong isang show ng KMJS tungkol dito. Mga Pilipino recruited na ginugulpi din pag hindi nakamit ng quota, scamming online. Oh. Ramon Monsirina, welcome to the club. Ramon Monsirina, ha? Untouchable daw ang Pogo sa Cavite. Milyon-milyon ang kinikita dyan. Tiyak, i-raid na ninyo upang magkaalaman na. Rimulya yan, paano ay? Yun nga ang anak ni Rimulya, 3 buwan lang acquitted eh. High grade marijuana pa yun, imported. Yan pa ang Pogo, ang married nyo, Justice, ang pamilya, gobernador, mukhang mas matibay yung kapit ng Pogo ng Cavite kaysa sa Pogo ng Porac at ng Banban. Di ba mga boss? Anong masasabi nyo? Kalatibayo ulit ito. Basta, ako, Coke at popcorn lang ang katapat ng mga ungas na yan. Ito na naman tayo. Divine Wilson ulit ito. Pareho tayo nang iniisip dyan sa mga Congress at Senate hearing para lang masave si Digong sa ICC. Sherry Jaser, wow, paano napunta sa kanila yung island na yan? Hindi nga. Nabili ng tatay nila yan. Naku ha, malabo pa sa tinta ng pusit yung sinasabi nila na yan. Ang tanong, kanino nila binili at saan galing yung perang pinangbili dyan? Aber, mapapabuntong hininga kan lang talaga. Totoo, diba? 36 hectares nasa gitna ng tubig. Ngayon, naging Pogo Hub. Ha? Ano na?
Shirley J. Sir ito. Porac, Pampanga, di ba kaharian niya ni Lito Lapid, Karox? Naku ha, parang may alam ang ating tahimik na senador. Totoo. Kanyang araw yung ayon kay Toto Kausing kay Atty. Toto Kausing Kanya yung lupa. At involved daw si Mayor. Ayon sa vlog ni Atty. Toto Kausing. Federico Mandak, shout out. No comment ako dyan sa Pogo Island sa Kawit. Alam ko, dating Island Cove Resort yan. Powerful personality daw dati ang may-ari niyan. Oh. Rimulya nga. Al Ulalia, shout out. Ipawalang bisa na ang batas na nag-legalize ng Pogo at gawing illegal ulit para maipasara na ang lahat ng Pogo. Shout out! Bongbong. Eto, sana makarating sa iyo itong mga comments ng mga warriors, no? Tutuloy natin kay Al Ulalia. Posibleng may kaugnayan din sa drugs ang mga Pogo. Huwag nang iboto ang mga pro-China politician. Good day, Sir Rox at mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Yung dapat, di ba? Niligal nila. Ngayon, maraming... At yung mga sila Gordon, sila Digong, yan, sila Gatchalian, nagsipirma sila para maligal ang Pogo. Ngayon, eto na ngayon. Kung iniligal nung panahon nitong si Digong, pwedeng tama si Al Ulalia igawin ulit na illegal. Kansilahin yung legality ng itong Pogo na to. No, di ba? Para maipahinto lahat. Kung kaya. Kung si Digong yan, pwede. Si Digong, diba? Si Laila de Lima, naipakulong. Senador pa, eto. Si Kibulog, hindi maaresto. Meron pa 5, bali 6 pala itong pegahanap ito ng mga kampo ni Kibulog. Oo. Sinisigaw pa ng mga kampo niya doon sa labas, hustisya. Putik yan, Lord. Gaya ng sinabi ko, ito ang impyerno. Wala na pong iba. Nakita niyo yung mga kampo niya, no? Hustisya. Sila, yung puon nyo na nga ng kargabyado, kayo pa umisigaw ng hustisya, kundi kayo sandamukal kayong tanga. Ay, no? Fairness San Juan, no? Good evening po, Karox. Karox, hanggat may Pogo dito sa Pilipinas, walang taga ibang bansa ang mag-iimbes o magtayo ng negosyo dito sa ating bansa. Sapagkat mapanganib sa kanila yan. Mismo nga sa China, bawal yung Pogo. Sa ibang karatig bansa, walang Pogo. Ayos mga foreign news, puro illegal ang dala ng Pogo. Malaki ang pera dyan, pero makapagdudulot ng panganib at problema sa bansa. Kaya ayaw ng ibang bansa ang Pogo. Nasa namumuno o presidente ng bansa. Yan, kung masisilaw sa kita ng Pogo. Karox, tungkol naman sa abogado, ang inaakusahan ay may karapatang kumuha ng sariling abogado o tagapagtanggol, pribado o walang kakayahan o magbayad sa sariling abogado. Pribado ito ay bibigyan ng pamahalaan ng abogado, PAW. Ang importante po, binigyan ng karapatang ipagtanggol ang taong inaakusahan kahit mahina ang depensa laban sa ebidensya. Kaya po, tinatanggap ng ibang abogado ang kaso ng taong inaakusahan. Kung makakalusot ang depensa, nasa hahatol na lang po kung mapapatunayan na may pagkakasala ang taong inaakusahan. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun, Ferdinand San Juan. Pero yun nga, kung ako, isang abogado, ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, hindi ko papatulan. Hindi ko po talaga papatulan. Hindi ko papatulan, Ferdinand San Juan. Maraming pwedeng pagkakitaan sa magandang paraan. Kaysa ipagtanggol mo ang isang demonyo.
Niwala ka, friend. Ha? Raul Villanada. Greetings, Kuya Rox, sa inyo may bahay. Blessed Sunday sa inyo. Blessed Sunday, Raul Villanada. Ha? Ano to? Eh di mas lalo pa dapat na open sila Rimulya sa investigasyon sa Pogo Hub Cavite. Kung wala talaga sila may kinalaman. O, totoo, di ba? Dapat ganun. O, para ano, inspeksyonin ninyo yung Pogo namin dito. O, hindi. Bibigay ako 10 milyon, sabi ng gobernador. Kung sino ang makapagpatunay na ako ay ganito, ganun. O, ba, hindi, babayaan mong pumasok dyan ng mga mag-i-inspeksyon niyang Pogo na yan sa Cavite, di ba? Oh. Para makapaniwala ang tao na talagang wala kayong kinalaman sa Pogo na yan dahil yan ay ibinenta nyo na. Simple, di ba? Raul Villanada. Hindi naman tayo sa nagdudunong-dunungan. Pero ay simulan ang immigration na gisahin at magtanggal at magkulong ng mga kasabwat ng mga illegal na incheck. Totoo. Incheck dito, hindi bawal makakulong dito eh. Parang gano'n ang batas. No? Kailangan i-deport. Raul Villanada ulit. Ang tanong sa judge na nag-urong search warrant ay magkano, paano, at bakit niya iniurong ang search warrant? O, diba? Eh, alam na this. Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Yang Pogo na yan, tiyak malaking sindikato ang nagpapatakbo niyan. Hindi basta-basta mabubuo yung Pogo na yan kung walang batas, walang basbas sa itaas o may kapangyarihan. Totoo, malamang may kinalaman si Duterte dyan sa Pogo. Oh, siya nga nagpapasok eh. Tsaka sinasabi nga ni Duterte, malinis ikayang Pogo. Wala siyang makitang madumi. O, diba? Malinis na malinis ang lagay niyan eh, di ba? Dahil nabuo itong Pogo noong Presidente si Digong at si Digong mismo ang miyembro ng sindikato. Naniniwala ako sa iyo dyan, friend. Ted, shout out. Kaya ba ni BBM na ipatigil ang operasyon ng mga Pogo sa Pilipinas? Siguro kung wala siyang masagasaan ng mga negosyante at politikong nakikinabang sa Pogo at nakatulong kay BBM nang maging presidente, kung ganon, pahinog ka na lang, Juan. Totoo. Alberto Olaer, shout out. Karoke, ang alam ko, La Isla Bonita ni Madonna, walang maisog rally, mautog rally lang kasi ang mga babae naka topless lang ang suot. Karoke, patay tayo dyan, Alberto. Ted ulit, sinong tatanggap ng 10 milyon pabuya ni Rimulya? Bubuhayin ka ba niyan kahit isang minuto? Baka bumangon pa sinadong putik at ratrating ka. Tayo dyan. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Gracia, friend Amy Bingson, shout out sa inyo dyan sa Italy, mga boss. Sabi ni friend Sherwin, Sir Roque, bago ko po sagutin ang kahindik-hindik mong topic today, impong basyang Tempiadeli ay bumabati po ng may kaway at ngiti sa iyo at sa buong Team Roque Warriors the Great. Teka sir, bakit ako tanong ha? Lumaki po ako sa farm. Wala po ako kinalaman dyan sa napakalaking isla na yan. Na nabili po pala ng aming ingkong gobernador ng Cavite. Nung alaw pa, panahon ng hapon. Basta ang alam ko lang si Rox, dahil mahirap lang po kami, di po ako pasok sa school. Home study lang po si Rox dito sa farm kasama ng aming mga alagang kababuyan. Pero kahit po kami mahirap lang si Rox, pag ako punta palengke, akin gusto sakay helicopter. Ako po,
Kasi po ako hiya kita tao, Sir Rox. Baka tuklas nila, ginto pala mga alaga ko baboy. Kaya akin bili buong property banban. Huwag ikaw ala-ala, Sir Rox. Ako hindi spy. Basta pogo, sigurado. Innam mga buwisit. Tayo dyan. Ano to? David Allen Mendoza, shout out Hello po Karoke at sa mga Roque Warriors. Good evening po. Kailangan po talagang ipasara na ang mga pogo hubs ng Pilipinas. Yan sinasabi po ni Rimulya na wala silang kinalaman sa pogo ay malaking kalokohan. Halos lahat sila magkakapatid ay nakapwesto sa gobyerno, kaya po malakas ang loob ni John Vic magsalita ng ganyan. Napakadali po ipagkaila na wala silang kinalaman para lang po na wala din po akong alam o maaalala kasi lumaki po ako sa farm at father ko ang gumawa ng birth certificate ko. Kaya nga, wala silang alam di. Ganun pala naman, His Excellency, di ipasara mo na lahat ng pogo, pahinto mo na. Gawin, yung hindi na burahin mo na yung ginawa ni Digong na nilegalize niya yung pogo. Oh. Ted ulit Bakit ngayon lang iimbestiga ng EJK ni Digong? Para ba ipakita sa ICC na gumugulong ang batas sa Pilipinas? Yun mismo. Para huwag na ang ma-ICC si Digong. Dapat siya atras abante ang pagulungin sa sipa. Marilo Pabianak, shout out Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Grabe nga po ang mga torture na nangyayari at nakakahiya din po sa mga imahe natin na isang bansang Kristiyano ay pinapayagan ang mga kurumal-dumal na krimen na ito. Isang matinding desisyon nga po mula sa presidente na ipatigil na ang lahat ng operasyon ng Pogo na para na ding igaganda ng imahe ng pamilya niya at ng ating bansa. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Marilo Pabian ulit Pambihira, pati po pala office ni Sara Mau. Ni Sara mismo, building ng office niya. May pogo. Hay, no comment naman po. Ewan. Kung saan pupunta, saan pupulutin tong administrasyon ni Digong. Digong nito si Bongbong, oo. Marilo Pabian nito. Tay, sa Banban po, 7.6 hectares. Sa Porac, approximate, nasa 15 plus hectares. Dating golf course po pala yun. Dihari ng Pogo po ang Cavite. Kung 37 hectares. Si Alice Mayor, sa Porac, Senador, sa Cavite, Justice. Antindi po ng expose ni Atty. Toto Kausing. Uy, nanood si Maluki, Toto Kausing. Nanood din ako kanina. Grabe din yan. Eli, shout out. Isa na namang Digong legacy, sabi niya. Larry Francia, shout out. Action man na agad dyan. Aksyonan na agad dyan. Mas malalaking isda ang mga protector niyan. Totoo. Prince Ervin ulit Sabi ko naman sa iyo, Sir Rox, basta Caviteño, guwapo. Kaya nga po ubod ng tagal na namin sa pwesto. Di po kami kayang gibain. Ang sino mang magtangka na palitan kami, siguradong kakain lang ng alikabok. Totoo yan. Our name say it all, Sir Rox. Ilabot po kami, kaya di po nila basta-basta maitutumba at mapapalitan. Ano kami, bali? Ano sila? Siniswerte? Wag na toy, oy. Sayaman ba naman, Sir Rox? Papatalo ba kami? Ikta-iktaryang isla na po. Kami pa ba? Name the price, Sir Rox. Lahat amin kaya bilhin. Kami pa ba? Para ano pa ang pagiging
secretary namin, ha, Sir Rox? Totoo. Hindi lang po kami pang farm, pati mga isla, kami din po ang bida. Kaya nga amin ang Cavite, sa iyo ang Isabela. Tungkol sa iyo tungkol sa yung tanong, Sir Rox, Pogo anomaly. Wala kaming kinalaman diyan. Basta kami bayad na. Kung gusto mong maghabol, kayo habol Siyengwa. Sila lahat takas na. Kayo habol Tambol Mayor. Totoo yan, ha? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Po, stay safe and healthy. Malamang, isa yan sa pugad ng mga inchecks. Talaga sigurado. Lorna Bele, shout out. Siyempre, hindi aamin si Boying Rimulya that they are involved in Pogo. Kakaunti na lang ang di sinungaling na politician. Totoo, pre. Mabibilang mo na sa daliri mo. Dito lang. Hindi aabot sa kabila. Lorna Beles ulit. Mga Pilipino politician ngayon ay higit pa sa hayop na halimaw sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Wala silang kabusugan. Totoo yan. Ay! Tsaka yung yung loto. Mayat maya na yata tinatamaan. Oo, wala. Tumigil na ho kayo dyan sa katataya dyan. Oo. Ted, sabi ni Ted, marami daw ang haka-haka na si Alice in Wonderland ay may eksena rin sa Pogo, sa Porac Abangan. Totoo. Liu Lozano, shout out. Lahat ng may kinalaman sa Pogo, pugutan ng ulo. Patay tayo dyan. Eman Escalona, nak, shout out, ha. Lorna Beles ulit, Kaiyak nangyari sa Pilipinas sa panahon ni Duterte ning Karoke. Totoo. At hanggang ngayon, mukhang ganun pa rin, ha? Shout out, Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos, nak, shout out, ha. Lily Chang, shout out. Eto, mahaba-haba to, pero maganda. Sabi niya, noong 1970, Governor si Johnny Rimulya, na ama ni Boying, Gilbert at John Vic, na isa sa longest running governor ng Pilipinas. Yan ay tinaguriang kingpin ng Cavite. Ang Cavite ay bayan ng smuggling at mga notorious criminals at naging tapunan ng mga salvage victim o killing fields ng kamay nilaan. Style Duterte nung araw yung tatay nila. At nung panahon na yon, bata-bata yan ni Marcos. Kaya isa yan sa mga untouchable ng Pilipinas. Tinalo lang ni Epipano Velasco noong 1995 dahil sa alitan nila ni Pangulong Fidel Ramos. Oh. Ted ulit, Bakit kaya tuwa si George Edwin Garcia sa internet voting na pwedeng gawin daw sa susunod na eleksyon? Bukod sa makakatipid daw ito kung bibili pa ng mga voting counting machine. Bakit kaya? Siyempre, Ted, milagro yan. Mas madaling magmilagro. Kinawa Japan. Rosie, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Cassandra Daisy, shout out, sabi niya. Cavite Pogo ay siguradong marami na ang namatay, nabuntis, na torture, droga at ibang krimen. 5 beses na mas malaki sa Banban. At ang pagkagawa ng mga gasali ay napag-isipan ng mga traidor na Pinoy at incheck para mahirap i-raid. Napanood ko sa YouTube yung FMJ vloggers, ang setup ng mga building na hindi ka basta-basta makakapasok. Ang mga matitinong
ang matitinong tao. Mahirap lumapag ang helicopter kasi puro puno sa dulo na doon nakikita. Doon nakatira ang VIP nila. Mga pader solido at napapaligiran ng tubig para walang makatakas bago makarating sa mga building. Checkpoint sa harap at maglalakbay pa ng mga 10 to 15 minutes at isa lang ang pasukan at labasan. Oo, napanood mo pala ha. Napanood ko din. May pananagutan ang Rimulya dito dahil si Governor dito at Judge Secretary si Boying. Mapapaso na ang lisensya ng Pogo sa Cavite next year. At sino ang nasa PAGCOR? Another Rimulya ay Pinoy. Tiis muna tayo sa mga krimen dahil utak baboy ang mga kapwa natin Pilipino. God. Kalat ni Baya ulit oh. 2,000 versus 1. Tatawa siya. 2,000 na tulis versus appointed son at naka-full butter gear pa. Pero walang nangyari. Kung akala ninyo na kaya ninyo si paring Apollo, ay diyan kayo nagkakamali. Appointed son lang ang malakas. Patay tayo dyan. Paring Apollo, wag na wag kang pahuhuli ng buhay. Visit. Kalat ni Baya ulit ito. Panoorin. Wag nang panoorin si Maring Karen. Wala tayong mapapala dyan. Isa ring pulpul at ungas tao yan. Patay tayo dyan. Mabuti pa manood ka na lang tayo ng SMMI. May mabuting aral pa tayong makukuha. Patay. Ganon. Pag nanonood ako niyang FMI na yan, natatawa ako dyan. Sa totoo lang. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Shout out Brother Eli Asisio. Mirna Regalado, Adoracion Dimaranan. Shout out sa inyo mga friend ha. SKL Vlog Kailan ka. Shout out. Pitch Rumingan. Shout out sa inyo. Shout out Ryan Yumuranak. Si Ant Vlog ko yun, nakakalimutan ko eh. Tagal na kung hindi kami nagkikwentuhan yan. Magandang gabi po mga boss. Dasal. Damihan ho natin ang dasal. Talagang malaho. Laho ako nakikita ng ano talaga nito. Ha? Kakalungkot masabihin. Wala ho talaga eh. Oh. Kibulog lang. Kung ganyan, pinaglalaruan lang kayo dyan sa Davao. Niloloko lang kayo. Bibigyan kayo ng informanteng paltos. Oh. Pero palagi ko sigurado ho yun eh. Oh. Kasi madaling araw nila. Baka sa laki hukot lang nung Garden of Eden ni Kibulog. Nahilo siguro sa laki ng nilagay. Sa laki ng iikuti nila. Ha?